Kuya, pwede bang batiin mo ako ng maligayang kaarawan? Nakiusap ako sa'yo, kung hindi, mamamatay ako. Kung ganun, mamatay ka na. Gaya ng gusto niya, talagang namatay si Sofia Liwanag. Pagkatapos ay muling nabuhay 1 oras bago siya mamatay. Tumingin sa maliit na cake na nag-iisa sa mesa. Pinisil niya ang kanyang kamao na parang may mga buto na nag-crack. Tila ang lahat ng kanyang mga kasukasuan ay may natitirang sakit, sakit na nagdulot sa kanya upang magngat-ngat ng kanyang mga ngipin, ang mga salitang lumabas sa pagitan ng kanyang mga ngipin, kaya ang ibig mong sabihin ay nailigtas ako. Maliwanag na walang sino man sa paligid, ngunit sa kanyang isipan ay may boses ng isang bata na may kaunting kayabangan. Tama yun, host, para makabalik ka. Nag-aksaya ako ng napakaraming lakas, sa pagkakataong ito kailangan mong magsikap, pagyamanin ang iyong ama at mga kapatid upang sabihin nila ang maligayang kaarawan sa iyo. Sa oras na iyon maaari kang mabuhay ng 100 taon na walang sakit, maaari rin akong umangat sa mas mataas na sistema. Napakaganda. Ang sistema ay nagsasalita ng may kumpiyansa ngunit si Sofia Liwanag ay tumawa ng malamig, umakyat sa sistema ng banal na ina. Umakyat sa sistema ng banal na ina. Matagal na siyang namatay at ngayon ay pinaplanong ipamukha sa kanya ang sakit muli. May dahilan siyang pagdudahan na ang sistemang ito ay imbensyon ng pamilya Su, sadyang pinapahirapan siya. Noong siya ay 7 taong gulang, isang araw habang siya ay nangangalap ng basura, aksidente niyang nakuha ang isang bagay na tinawag na sistema. Sa pamamagitan ng mga salitang ito ay nalaman niyang siya pala ay anak ng pinakamayamang pamilya sa Nancheng, at dahil sa kapabayaan ng nurse ay naibigay siya sa maling tao. Sinabi nito na siya ay may isang kapalaran ng kamatayan sa edad na 15, basta sa araw ng kanyang kaarawan ay makakakuha ng taos-pusong pagbati mula sa kanyang mga magulang o isa sa kanyang mga kapatid, na nagsasabing maligayang kaarawan, sa kanya, maaari siyang mabuhay ng 100 taon. Akala niya ito ay isang napakadaling bagay dahil mayroon pa siyang 8 taon, at hindi naman hinihingi ng sistema na lahat sila ay dapat batiin, basta isa sa kanila ay sapat na. Mayroon siyang 5 nakatatandang kapatid. Akala niya ito ay isang magandang pagkakataon na ibinigay ng langit, ngunit hindi niya inasahan na sa tulong ng sistema. Nang umuwi siya ay natagpuan niyang naroon na si Dahlia Puso. Ang batang iyon na pumalit sa kanyang buhay ay pinangalagaan ng kanyang pamilya na parang prinsesa, at hindi nila itinago ang kanilang pagkagulat at pagkasuklim nang makita siyang bumalik. Si Kuya Marco Madilim ay walang pag-aalinlangan na tumakbo patungo sa kanya, itinulak siya, umalis ka. Wala akong kapatid na pulubi na katulad mo. Walang nagsalita ang iba ngunit sa kanilang puso ay iniisip din ang parehong bagay. Ngunit upang makaligtas, pinilit pa rin niyang makuha ang kanilang loob. Sa kasamaang palad, sa tuwing siya ay nagdiriwang ng kaarawan, si Dahlia Puso ay laging hindi komportable, sa mga mata ng lahat ay siya lamang. Hanggang ngayon, wala pa siyang natanggap na kahit isang maligayang kaarawan. Noong kaarawan niyang 15, sa wakas ay nakuha niyang makumbinsi si Marco Madilim, ngunit si Dahlia Puso ay nasaktan sa daan, at si Marco Madilim ay sumama sa kanya sa ospital. Siya ay mapagpakumbabang nakiusap sa kanya ngunit nakakuha lamang ng ganitong sagot. Ang resulta ay hindi na kailangang isipin, nabigo ang misyon, siya ay namatay sa sakit, at itinapon ng sistema sa ibang mundo. Matagal na siyang nag-ipon ng mga puntos upang makapagpahinga, ngunit ang salarin na ito ay itinapon siya pabalik dito. Sa totoo lang, siya ang especially iyan na ipinadala ng pamilya Su. Nararamdaman ang galit niya, naalala ng sistema ang mga pangyayari sa mga nakaraang taon, tahimik itong nagsalita na may mahina at nag-aalala na boses, host, kung hindi mo makumpleto ang misyon na ito, mamamatay ka na naman. Si Sofia Liwanag ay tumawa ng malamig, hindi naman ito unang pagkakataon, halika na.
Nagsalita ang sistema na walang masabi, bigla itong nag-isip ng isang bagay at nagmadaling nagsabi, inaasam nilang mamatay ka. Susundin mo ba ang gusto nila? Nang marinig ito, si Sofia liwanag ay kumunat ang noo, ang kanyang diwa ng pagsuway ay bumangon. Magandang isipin, gusto nilang mamatay siya, kaya't huwag na silang mabuhay. Tumayo siya, tumingin sa paligid, sa ilalim ng naguguluhang mga mata ng sistema. Kinuha niya ang baseball bat mula sa lupa, pagkatapos ay tumakbo ng diretso sa ospital. Sa oras na ito sa ospital, si Marco Madilim ay matapos magpadala ng mensahe, may mukha na puno ng pagkainip. Taon-taon ay sinasabi ni Sofia liwanag ang ganito ngunit hindi naman siya namamatay. Taon-taon ay paulit-ulit na ganito, hindi ba ito nakakainis? Si Dahlia Puso ay nakahiga sa kama, nagtanong na may pag-usisa, Kuya, anong nangyari? Ang pang-aalipusta sa mukha ni Marco Madilim ay agad na nawala, pinalitan ito ng mahinahong ekspresyon, wala. Si Sofia liwanag ay humihiling sa akin na batiin siya ng maligayang kaarawan. Nang marinig ito, biglang naisip ni Dahlia Puso, nagmadali siyang nagudyok, kaya't kuya, bumalik ka na sa bahay para batiin si Kayla Ganda. Okay lang ako dito sa ospital. Huwag kang kumilos, ngayon ay kaarawan mo rin, kailangan naming makasama ka. Gusto lang niyang makuha ang atensyon ninyo. Huwag siyang pansinin. Pagkatapos niyang sabihin ito, biglang bumukas ang pinto ng silid na parang may nagbukas. Si Marco Madilim ay nagkunot ng noo, lumingon, at nang makita ang taong nakatayo sa pinto, ang kanyang pagkasuklem ay lalong tumindi. Bakit ka nandito? Si Sofia liwanag ay tumingin sa malaking cake na may 15 palapag sa mesa at pagkatapos ay sa maliit na cake na kasing laki ng kanyang palad, hindi siya makapaniwala sa kanyang galit. Sa ilalim ng mga mata ng pagkasuklam ni Marco Madilim, siya ay lumapit ng ilang hakbang, hinawakan ang gilid ng mesa at itinulak ito. Ang mesa ay agad na nahulog. Bang, ang cake ay nahulog sa sahig. Nabaliw ka ba? Ngunit mas mabilis ang galaw ni Sofia liwanag, ang baseball bat sa kanyang kamay ay tumama sa kanyang tiyan. Si Marco Madilim ay nasaktan, at bago pa siya makapagsalita, ang baseball bat ni Sofia liwanag ay bumagsak sa kanya, siya ay nasaktan at tumakbo na parang naguguluhan. Sofia liwanag, nabaliw ka ba? Sofia liwanag, papatayin kita. Kayla Ganda, huwag mong saktan, kuya mo yun. Agad na sinabi ni Dahlia Puso. Si Sofia liwanag ay tumingin sa kanya, ikaw rin. Narinig kong nabaliw ka, nandito ako para gamutin ka. Pagkatapos sabihin ito, itinaas niya ang baseball bat at malakas na tinamaan ang kanyang binti na nakabuhat ng plaster. Ang mga mata ni Dahlia Puso ay kumunot, natatakot na tumalon mula sa kama. Nang makareact, nakita na lamang niya si Sofia liwanag na may dalang bat sa balikat, na may mukha na parang isang gangster, tinitingnan siya na may ngiti na parang hindi ngiti, tingnan mo, si Huatuo ay muling nabuhay. Ang mukha ni Dahlia Puso ay agad na namula, si Marco Madilim ay tumingin sa kanya na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Hindi na siya nagbigay pansin sa kanila, umupo si Sofia liwanag sa upuan, binuksan ang kanyang maliit na cake at sinindihan ang mga kandila. Itinawid niya ang kanyang mga binti, at sinabi, batiin mo ako ng maligayang kaarawan. Ano? Si Marco Madilim ay nagulat. Ang bat sa kamay ni Sofia liwanag ay tumama ng malakas sa kanyang tiyan. Sabi ko, batiin mo ako ng maligayang kaarawan, sabihin mo. Nakaupo siya na parang isang hari sa bundok. Si Marco Madilim ay nagngat-ngat ng kanyang mga ngipin. Akala mo ba madali lang yun? Kahit mamatay siya, hindi siya batiin ng maligayang kaarawan. Si Sofia liwanag ay tahimik na pinagsasampal siya muli. Si Marco Madilim ay nagngat-ngat ng kanyang mga ngipin. Kahit patayin mo ako, hindi ko sasabihin. Si Sofia liwanag ay tumigil, nakatingin sa kanya. Paano mo alam na balak kong patayin ka?
Sa kabila ng lahat, hindi na siya mabubuhay, hindi na kailangang makulong, hindi siya makakabawas sa kanya. Sayang naman. Nakita ang kanyang mga mata, naisip ni Marco madilim na talagang papatayin siya. Ang kanyang mga mata ay agad na nagpakita ng takot. Talagang nabaliw na si Sofia Liwanag. Nang makita ang bat na muling bumabagsak, si Marco madilim ay nagsara ng kanyang mga mata, sumigaw, batiin mo siya ng maligayang kaarawan. Kung hindi siya magsasalita, talagang papatayin siya. Sa isang iglap, ang orasan ay tumuturo sa hitang gabi. Ting! Ang tunog ng sistema ay umabot sa kanyang isipan, natanggap ang pagbati. Ang gantimpala ng buhay ay nadagdagan ng 24 na oras. Si Sofia Liwanag, nasaan ang daang taon? Dahil pinilit si Marco madilim, hindi ito itinuturing na tunay na pagkumpleto ng misyon. Kaya't 24 na oras lamang. Kaya pala, si Sofia Liwanag ay tumingin kay Marco madilim na may mukha ng pagkasuklam, walang silbi. Isang piraso ng basura na walang halaga, kahit na ang pagkuha ng mga carton mula sa mga lolo at lola para ibenta ay hindi lamang makakakuha ng ganitong kaunti. Isang magandang punto dito ay hindi na kailangang parusahan, masaktan hanggang sa mamatay, at hindi na kailangang magtrabaho bilang isang empleyado. Pagkatapos ng tagumpay, inalis ni Sofia Liwanag ang kanyang baseball bat, bitbit ang kanyang maliit na cake at nagmarcha palabas. Pagkatapos niyang umalis, si Dahlia Puso ay nahulog mula sa kama at nagmadaling tulungan si Marco madilim na bumangon. Tinitingnan siya ng may lungkot, anong nangyari sa'yo, hindi ka ba okay? Kasalanan ko na hindi kita naprotektahan. Pagkasabi nito, agad na tumulo ang kanyang mga luha, puno ng pagsisisi ang kanyang mukha. Nakita ito ni Marco madilim at labis siyang nasaktan, naisip ang kanyang mga binti, nagtanong siya ng may pagdududa, Tiayudo, anong nangyari sa mga binti mo? Si Dahlia Puso ay kumagit sa kanyang labi, mapatla ang kanyang mukha. Bigla siyang bumagsak sa sahig, nagpapakita ng sakit, tama, talagang si Sofia Liwanag ang dahilan kaya't nagpipilit ako. Kaya pala, biglang naintindihan ni Marco madilim, labis siyang nagalit, lahat ng ito ay dahil kay Sofia Liwanag. Nang marinig ang kaarawan, agad na lumamig ang mukha ni Marco madilim, puno ng malamig na tingin, huwag siyang mangarap, kahit ganito na ako. Gusto pa rin niyang ipagdiwang ang kaarawan, talagang walang puso. Nang marinig ang kaarawan, agad na lumamig ang mukha ni Marco madilim, puno ng malamig na tingin, huwag siyang mangarap, kahit ganito na ako. Gusto pa rin niyang ipagdiwang ang kaarawan, talagang walang puso. Hindi na tumutol si Dahlia Puso sa sinabi nito kundi nakatingin sa cake sa sahig, na may sakit na sinabi, ito ang cake na ginawa mismo ng kuya para sa akin, ngayon ay sira na. Nang marinig ito, agad na umikot ang mga mata ni Marco madilim at ngumiti, masaya siya sa kapahamakan ng iba, Pagdating ng kuya, tiyak na mapapahamak si Sofia Liwanag. Naglakas loob na sirain ang cake ng kuya, si Sofia Liwanag ay dapat maghanda na sa kanyang kapalaran. Sa pagkakataong ito, si Sofia Liwanag ay nakaupo sa isang upuan sa parke, katabi ang hamburger na manok na pinirito at milk tea, Coca-Cola na binili niya gamit ang natitirang 100 piso. Sapat na ito para sa 2 o 3 tao. Nakita ng sistema ang kanyang hitsura na tila gustong kumain hanggang sa mamatay, kaya hindi ito nakapagpigil na lumunok ng laway at maingat na nagtanong, K.Y. Chu, pinagsaluhan mo si Marco madilim at Dahlia Puso, siguradong maghihiganti ang pamilya S kapag nalaman nila ito, mas mabuti pang tumakas ka na. Si Marco madilim ay pangalawa lamang, si Dahlia Puso ang tunay na kayamanan ng pamilya S. Isang kamay niyang hawak ang piniritong manok, ang isa naman ay hawak ang milk tea, kumakain siya na parang pwede nang sumabog ang pisngi. Nakapatong ang mga binti sa sandalan ng upuan,
masaya niyang sinipa ang kanyang mga paa. Nang marinig ito, tinapak niya ang kanyang kamay na tila hindi siya nagmamalasakit, at itinuturo ang baseball bat na nakalagay sa tabi. Bakit ako tatakas? Isang araw na lang ang natitira sa akin. Dumating sila sa tamang oras, hindi ko na kailangang hanapin sila. Sapantaha ko silang lahat, kaya kahit mamatay ako, makakapikit ako ng maayos. Kinagat niya ang piniritong manok, at walang pakialam na sinabi, sila ang dapat tumakas. Sistema. Nagduda ito na siya ay nababaliw na, at mayroon pang ebidensya. Ano ang plano mo ngayon? Magandang tanong. Nag-isip si Sofia liwanag ng mabuti. Hinaplo. Magandang tanong. Nag-isip si Sofia liwanag ng mabuti. Hinaplos ang kanyang baba at sumagot, balak kong bumili ng isa pang ice cream. Pagkasabi nito, hindi niya napigilan ang pagluwa ng laway. Sa mga nakaraang taon na pinagtatrabahuhan sa ibang mundo, hindi niya na nakita kung anong itsura ng ice cream, halos nakakalimutan na niya ang lasa nito. Sistema. Tinanong kita, mayroon ka na lang 23 oras, 29 na minuto, at 18 segundo sa iyong buhay. Hindi mo ba naiisip na maghanap ng paraan para pahabain ang iyong buhay? Si Sofia liwanag ay matatag na sumagot, ayaw ko, mas mabuting mamatay ng maaga at ma-reincarnate ng maaga. Sobrang useless ng account na ito, mag-login na lang sa ibang account. Sistema. Pero kay Waicho, kung mabibigo ka sa misyon na ito, hindi ka na makaka-reincarnate. Kahit gaano ka pa karaming gawin, wala itong silbi. Kailangan mo pang tanggapin ang mabigat na parusa araw-araw, 1 taon pa ang ay dadagdag. Grabe! Nang marinig ito, si Sofia liwanag ay nagulat, nahulog ang piniritong manok sa kanyang kamay, tumayo siya at mabilis na pinulot ito, sinunod ang 3 segundong patakaran, at agad na isinubo ito sa kanyang bibig upang hindi matakot at walang pag-aalinlangan. Grabe! Nang marinig ito, si Sofia liwanag ay nagulat, nahulog ang piniritong manok sa kanyang kamay, tumayo siya at mabilis na pinulot ito, sinunod ang 3 segundong patakaran, at agad na isinubo ito sa kanyang bibig upang hindi matakot at walang pag-aalinlangan. Hindi may kakaila na ang kanyang reaksyon ay labis dahil talagang masakit ang parusang iyon. Sa bawat parusa, kailangan niyang maranasan ang 10 malupit na parusa tulad ng pagkakabiyak, paglalangis, pag-aalis ng balat, at pagpilit sa balakang. Ang 365 araw ay katumbas ng 365 beses. Kahit paano siya mamatay, kailangan niyang tiisin ang ganitong parusa. Hindi sumasang-ayon si Sofia liwanag. Nakita ng sistema na siya ay natatakot. Kaya nagpatuloy ito, kay Waichu, isipin mo, kapag natapos mo ang misyon, maaari kang mabuhay ng mahabang panahon, kahit na magtiis ka ng kaunti, makikita mong mamatay ang mga tao sa pamilya S. Gaano kasaya iyon? Nang marinig ito, si Sofia liwanag ay nakapikit ang mga mata, sige, deal. Maaaring hindi siya mabuhay ng maayos. Pero ang pamilya S ay hindi makakabuhay ng maayos. Kailangan bang sabihin ng pamilya sa akin, ang mga tao sa pamilya S, gaano kasaya iyon? Kailangan bang sabihin ng pamilya sa akin ang maligayang kaarawan? Hindi niya alam kung bakit niya binigyang diin ang salitang pamilya. Hindi maintindihan ng sistema. Oo, bukod dito, kung makakakuha ka ng pagmamahal mula sa pamilya sa pang-araw-araw, maaari ka ring makatanggap ng gantimpala. Siguradong sila lang ang pamilya. Oo, kaya madali lang. Umangat ang sulok ng bibig ni Sofia liwanag at ngumiti. Mabilis niyang tinapos ang piniritong manok. Pagkatapos ay kinuha ang kanyang cellphone. Agad na binuksan ang pinakasikat na live streaming app at nagrehistro ng isang account, at nagsimula ng live streaming. Ang kanyang mga galaw ay parang tubig na dumadaloy, maayos at mabilis.
Nang ang sistema ay hindi maintindihan kung bakit sa puntong ito ay mayroon pa siyang oras para mag-livestream, narinig niya siyang nagsabi, "Mga kaibigan, sino mang dumaan, huwag palampasin ito. Gusto mo bang malaman ang hinaharap mo at kung sino ang tatapak sa iyong libingan? Gusto mo bang magkaroon ng pagkakataong yumaman? Gusto mo bang makaiwas sa panganib at maging maswerteng isda? Halika sa akin, tingnan ang mukha, tingnan ang mga daliri, at feng shui. Lahat ay okay. Isang hula ay 1,000 piso. Hindi ako umaasa na kumita. Gusto ko lang na parang pamilya tayo." Sistema. Nabaliw na siya. Ang iba ay nakaramdam din na siya ay nababaliw. Dahil ang nakatatandang kapatid ni Sofia Liwanag na si Dalia Puso ay nasa industriya ng entertainment, dati niyang binuksan ang account na ito. Siyempre, ang kanyang nakatatandang kapatid na ito ay tunay na kapatid, ngunit ang iba ay iniisip na siya ay isang fan na kapatid. Ngunit sa isang pampublikong pagkakataon, sinabi ni Dalia Puso na siya ang pinakaayaw sa kanya, kaya't mas marami ang nagmumura sa kanya, at nagdulot ito sa kanya ng maraming taga-subaybay. Ang mga taga-subaybay na ito ay talagang interesado sa kanya. Halimbawa, araw-araw nilang tinatanong kung kailan siya mamamatay. Nakakatuwang pagkakataon, pagkamatay ay muling nabuhay. Pangunahing pinapaboran ang mga tagahanga ngunit nag-aaklas. Sa bagong rehistradong account, maraming tao ang agad na sumali. Kabilang dito ang isang nag-aakalang tagahanga ni Dalia Puso si Tomas Bituin. Ngumiti siya kay Sofia Liwanag at nagbigay ng malamig na tawa, walang pag-aalinlangan na pinindot ang link. Napagtanto na walang silbi ang pagkuha ng loob ng pamilya Sofia, kaya't nagsim. Zeman Tavok TRNC the Naoday. Eslin Nin Non Cho ang Envao Dung Linket. Luknan Thy Anta. Sinong Mai. Agad siyang ngumiti ng malambing at magiliw. At nagtanong, "Kumusta, pamilya? Ano ang gusto mong makita?" Gayunpaman, ang nagbabayad ay ang pamilya. Nang marinig ang tawag na ito, nagpakita si Tomas Bituin ng pagkasuklem. "Sofia Liwanag, hindi mo ba nakikita na nakakasuklem ka? Sino ang pamilya mo? Hindi ka na kailangan ng pamilya mo kaya lumabas ka at nag-aangkin ng mga kamag-anak." Hindi nagalit si Sofia Liwanag at mabait na sumagot, "Huwag mag-alala, malapit na ring madiskubre ng pamilya mo na ikaw ay isang pekeng mayamang binata na na-misplaced, ang iyong tunay na mga magulang ay patay na, nahulog sa buhay ng isang ulila, kahit na magmakaawa sa kalye, hindi ka makakakuha ng kahit isang sentimo, at nagnakaw ng pagkain mula sa isang aso na kinagat ng aso. Itinakwil ka ng buong mundo, pero huwag mag-alala, hindi kita kinu-question, handa akong maging pamilya mo." Pagkatapos niyang sabihin ito, biglang may pumasok sa pinto, malamig na nagsabi, "Saan ang tao? Itapon ang peking ito palabas." Agad na pumasok ang isang grupo ng mga bodyguard at hinayla si Tomas Bituin palabas na parang itinapon na basura. "Tatay." Tumingin si Tomas Bituin sa kanyang ama na may di makapaniwalang mukha. "Huwag mo akong tawaging tatay." Sigaw ni Victor Tanyag na galit. Naisip ang kanyang tunay na anak na nakahandusay sa disyerto. Samantalang makinig ka. Hindi ka anak ko. Umalis ka na. Hindi nakapagtataka na mula pagkabata ay bobo si Tomas Bituin. Mahilig pang gumawa ng gulo. Hindi man lang siya katulad ng pamilya Trin, kaya talagang hindi siya tunay. Pagkatapos niyang sabihin ito, hindi na siya nagbigay pansin sa anumang sasabihin pa niya at tinawag ang mga bodyguard upang takpan ang kanyang bibig at itapon siya ng kaunti. Galit na galit siyang bumalik sa silid. Nakita ang cellphone ni Tomas Bituin na nasa coffee table at balak na itapon ito. Ngunit nang hawakan niya ito at makita ang mukha ni Sofia Liwanag, hindi siya nakapagpigil na magulat. "Kiu. Kumusta, Tito Trin?"
Kumaway si Sofia liwanag sa kanya, gusto mo bang malaman kung nasaan ang anak mo? Basta pindutin ang follow, buksan ang lightboard, maging pamilya tayo at ang anak mo ay magiging anak ko, tiyak na matutulungan kita. Victor Tanyag. Ang batang babae ng pamilya S ay tila nagagalit na. Sayang, ang kanyang anak ay pinatay ng ibang tao, wala siyang oras para makipaglaro sa kanya. Nang nagtatangkang i-cut off ang tawag, biglang nagsalita si Sofia liwanag, Tito Trin, ang kidnapper ng anak mo ay itinapon siya sa bundok noon, sinabing ang bata ay dinala ng lobo, ngunit sa katotohanan, may isang pamilya na dumaan at kinuha siya. Ngayon siya ay 15 taong gulang na, siguradong ayaw mong makilala siya, di ba? Nang marinig ito, kumabog ang mga talukap ng mata ni Victor Tanyag, at bigla siyang nagtanong, paano mo nalaman? Noong una, ang kanyang anak ay kinidnap at itinapon sa bundok, at ang kwento tungkol sa lobo ay talagang sinabi ng mga kidnapper. Hindi pa siya nakapagkwento ng ganitong bagay sa sinuman, paano nalaman ni Sofia liwanag? Nakita lamang na nag-finger snap si Sofia liwanag at nag-murmur. Pagkatapos ay sinabi, nakuha na ang hula. Pagkatapos nito, nagdagdag siya, sa totoo lang, nakilala na rin ng tiyuhin S ang batang iyon, hindi siya malayo sa iyo, magkakilala pa kayo, sigurado ka bang ayaw mong makilala siya? Nang marinig ito, biglang tumalon ang puso ni Victor Tanyag, sino siya? Hindi sumagot si Sofia liwanag kundi nagpatuloy sa pag-finger snap. Sabi, isang hula, 1,000 yuan, makakakuha ka ng isang kamag-anak. Tumigil siya saglit, at ituwid ang kanyang sinabi, 2 kamag-anak, at may kasama pang pamangkin, gusto mo bang magpahula? Hula. Walang pag-aalinlangan na tumango si Victor Tanyag at nagbayad. Itinaas ni Sofia liwanag ang 3 daliri at nagsimula ng countdown. 3, 2, 1. O, paglingon mo sa pinto, ang pumasok ay ang tunay na anak ng tiyuhin mo. Ang tono niya ay sobrang balasubes na agad na bumagsak ang puso ni Victor Tanyag, nagduda siya kung siya ba ay nalilito na, at napaniwala ng isang batang babae. Hindi lamang siya kundi pati na rin ang mga tao sa broadcasting room ay ganon din ang iniisip. Hindi naman, hindi ba ito kalokohan? Akala mo ba ay basta may isang tao na makikita ay magiging anak niya? Tama, talagang nababaliw na si Sofia liwanag. Sobrang nakakadiri. Alam mo bang ang magbigay ng pag-asa sa tao at pagkatapos ay biglang magdulot ng pagkabigo ay napakatigas. Sofia liwanag, mamatay ka na. Habang abala silang nagmumura, biglang may narinig na malinaw na boses mula sa likuran, hello, Principal Trin. Luminga si Victor Tanyag, at nakita lamang ang isang payat na anino na nakatayo roon, isang binatilyo na mga 14 o 15 taong gulang, nakasuot ng damit na labas na ang kulay, at sa kanyang mukha ay makikita ang panghihina dulot ng kakulangan sa nutrisyon. Agad na makikita na hindi maganda ang kalagayan ng kanyang pamilya. Ngunit ang ekspresyon ng bata ay hindi nagpakita ng takot kahit kaunti. Tuwid ang likod, matapat na humarap sa kanya at nagtanong, nandito ba si Tomas Bituin? Dumating ako para magturo sa kanya. Ako. Sa oras na nasabi niya ang isang salita, biglang huminto si Victor Tanyag at tumitig sa mukha ng kausap ng matagal, at doon niya nakita ang kaunting anyo ng kanya at ng kanyang asawa. Isang kaisipan ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Tumalikod siya at tumingin kay Sofia liwanag na may di pagkakaunawa. Tumango si Sofia liwanag, Tiyo Tomas, siya ang anak mo. Maliwanag na muli siyang tumingin kay Chloe Nino. Ito ang valedictorian ng taon sa mataas na paaralan. Ang pamilya ay mula sa isang maliit na nayon, at siya ay pinayagang makapasok sa kanilang paaralan na siya pang personal na bumisita sa bahay. Mula sa unang pagkakataon na nakita niya ang bata, agad siyang nakaramdam ng koneksyon.
Bukod dito, ang maliit na nayon sa kabila ay talagang hindi malayo mula sa lugar kung saan itinapon ng mga kidnapper ang bata. Nang maisip ito, hindi niya napigilan ang paghinga ng malamig na hangin. Pumasok siya, "Anak." Ito na ang kanyang anak. Narinig din ni Chloe Nino ang sinabi ni Sofia liwanag. Hindi siya masyadong nakakaintindi sa sitwasyon. Tanging nakatingin siya sa kanila na may naguguluhang ekspresyon. "Tara, magpadana test tayo." Hinayla siya ni Victor Tanyag palabas. Pagkatapos ng ilang hakbang, bigla niyang naisip ang isang bagay. Mabilis siyang tumingin kay Sofia liwanag. "Kiu, talagang salamat sa iyo ngayon." Kumaway si Sofia liwanag, "Walang anuman, pamilya tayo." Nais sanang putulin ni Victor Tanyag ang tawag ngunit nakita niyang maraming tao sa ibaba ang nagsasabing ito ay isang palabas. "Ahem, iyon. Sa tingin ko totoo ito, dahil ang punong guro ay ang punong guro ng NHT Trung sa Namthan. Ako ay estudyante ng paaralang ito. Ang taong iyon ay talagang may prinsipyo, hindi siya marunong umarte." "Ano? NHT Trung sa Namthan. Ito ang pinakamagandang paaralan sa bansa. Taon-taon ay maraming estudyanteng pumapasok sa Tonho at Bakday. Kung hindi siya umarte, ang mga sinabi ni Sofia liwanag ay totoo. Paano mangyayari iyon?" Nagulat din si Victor Tanyag ngunit talagang nakuha ni Sofia liwanag ang mga bagay na iyon. Nabasa ang ilang komento na nagmumura sa kanya, nagalit siya, biglang nagdesisyon, "Ganito na lang, hindi ko natatanggalin ang tawag at mananatili akong nakakonekta sa buong proseso, upang maiwasan ang mga tao na sabihin na nag-aartista kami." Pagkatapos sabihin ito, tumingin siya sa screen na may pahiwatig. Hindi napigil ang itaas ni Sofia liwanag ang hinlalaki, "Pamilya." Napakabait sa kanya. Ang tono niya ay napaka-exaggerated na hindi napigilan ni Victor Tanyag na mapangiti. Umiling siya na may kaunting panghihinayang, at pagkatapos ay hinayla si Chloe Nino na tila nawala sa sarili palabas. Sa sasakyan, ipinaliwanag niya ang mga dahilan at epekto ng lahat ng nangyari. Pagkatapos marinig ito, medyo naguluhan si Chloe Nino. Nag-atubiling saglit bago nagsabi, "Talagang hindi ako tunay na anak ng mga magulang ko." Kakabasa lang niya ng balitang ito, dahil may plano siyang huminto sa pag-aaral at magtrabaho. Hindi maganda ang kalusugan ng kanyang mga magulang, kailangan niyang kumita. Ngunit hindi pumayag ang mga nag-alaga sa kanya at sinabi ang bagay na ito, upang pilitin siyang talikuran ang kanyang balak na huminto sa pag-aaral para sa kanila. Nang marinig ito, lalo pang naging emosyonal si Victor Tanyag. May kutob siya na si Chloe Nino ang kanyang anak, upang makuha ang resulta ng mas maaga. Sinunod ni Victor Tanyag ang mga patakaran at humingi ng tulong mula sa isang kaibigan na nagtatrabaho sa ospital upang mapabilis ang proseso. Habang hinihintay ang resulta, ang mga tao sa live room ay patuloy na nag-aasta ng kakaiba ngunit si Sofia liwanag ay hindi nagmamadali. Kumuha siya ng perang nakuha niya upang bumili ng 2 kilo ng alimango at isang malaking pakwan, na nagdulot ng gutom sa mga manonood sa live room. Ang batang ito na mahilig kumain, bakit siya kumakain ng napakarami? Pagkalipas ng kalahating oras, sa wakas ay lumabas ang resulta ng pagsusuri at nailigtas ang tiyan ng mga manonood. Sa kabuuan, ang posibilidad ng relasyon ng ama at anak ay higit sa 99.9999%. Kinumpirma na si Victor Tanyag at Chloe Nino ay tunay na ama at anak. Totoo ngang anak siya. Si Victor Tanyag ay emosyonal na umiyak, at hindi nakalimutang i-record ang camera na nakatutok sa resulta ng pagsusuri upang makita rin ng iba. Diyos ko! Tama ang hula niya. Grabe! Totoo ba ito? Nag-aartista ba? Sa itaas, maaari mo bang imbitahan ang punong guro ng NHT Trung sa Namthan na makipag-arte sa iyo? Hindi mo maimbitahan, talagang hindi maimbitahan. Kaya ito ay totoo. Ding!
nakakuha ng pagmamahal mula sa pamilya, nakakuha ng halaga ng buhay na 10 araw. Nang marinig ito, umangat ang kilay ni Sofia liwanag. Tingnan mo, sinabi ko na si Santiago malalim ay isang walang silbi. Kaya pwede rin, naguguluhan ang sistema, anuman ang mangyari, hindi ito inaasahan na maaari pa palang mangyari ito. Itinaas ni Sofia liwanag ang kanyang baba na may kaunting kayabangan, nakapangalumbaba siya, at nagsabi, maliit na sistema, tingnan mo ng maayos, sila ay handang magbigay sa akin ng pera, at nagtitiwala sa akin, bakit hindi sila maituturing na pamilya? Sa kabuuan, mas mabuti pa ito kaysa sa mga pamilya ng S, sobrang kuripot, hindi sila magbibigay ng pera ng ganito kabilis. Nang maisip ang tungkol sa pamilya ng S, ang mukha niya ay puno ng pagduduwal. Diretsyong pinutol ni Sofia liwanag ang koneksyon, hindi na nakialam pa sa muling pagsasama ng ama at anak at nagpatuloy na nagsabi, may iba pa bang gustong makipag-ugnayan? Ang karera, pananalapi, at kasal ay lahat ay maaaring mahulaan. Pagkatapos sabihin ito, tahimik ang mga manonood sa loob ng ilang segundo bago sila nag-press ng koneksyon ng sabay-sabay. Mukhang talagang may kakayahan si Sofia liwanag. Mabilis na may pangalawang tao na nakipag-ugnayan, at sa paglitaw niya ay agad niyang sinabi, ayaw ko nang magsikap, gusto kong makahanap ng taong mag-aalaga sa akin. Maaari mo bang hulaan kung magiging totoo ang hiling kong ito? Tumingin si Sofia liwanag sa kausap, isang lalaki na nasa labas ng 30 taong gulang, ang ID niya ay Antheptry. Nakaupo siya doon na parang walang pakialam, may hitsura naman, pero patuloy na nag-aayos ng buhok, may oily na mukha, at habang nagsasalita ay kumikindat pa sa kanya. Ang milk tea na kakainin ni Sofia liwanag ay halos nailuwa, hahaha. Gusto ko rin ng taong mag-aalaga sa akin. Ang kapatid na ito ay nagsabi ng aking saloobin. Ate mayaman, tingnan mo ako. Talagang meron. Ang batang ito ay talagang mapalad. Ipinanganak na isang sugar baby. Makikita mo ang isang tao na mag-aalaga sa iyo nang walang kapalit. Tama. Maaari kayong magkasama ng 3 taon. Pero huwag mag-alala. Tiyak na hindi siya hihingi ng bayad sa iyo. Nang marinig ito, agad na lumiwanag ang mga mata ni Antheptry, naaalala niya ang mga mayayamang babae sa kanyang listahan ng kaibigan, napaka-generous, baka si Ate Vuong. Talagang inalagaan siya ng mabuti. Okay na rin, yung tao ba ay si Vuong? Tanong niya, umiling si Sofia liwanag, hindi, apelyido niya ay QUC. QUC, mayroon pang apelyido na ganyan sa mundo. Wala siyang kilalang sino mang may apelyido na QUC. Baka may bagong mayamang babae. Sinabi na niya, walang babae ang makakaligtas sa kanyang alindog. 3 taon ay 3 taon, kapag nakakuha na ng sapat ay maghahanap ng susunod, sa kabila ng kanyang hitsura. Hindi siya matatakot na hindi makahanap ng mayamang babae. Sa pag-iisip na ito, puno ng kayabangan ang kanyang mukha. Ngunit sa mga sandaling iyon, biglang kumatok ang pinto. Tara na, nandyan na ang mag-aalaga sa iyo. Masayang tumakbo si Antheptry palabas upang buksan ang pinto. May ngiti sa kanyang mukha. Ngunit sa isang segundo nang bumukas ang pinto, ang ekspresyon niya ay biglang naging matigas. Nakita ang 2 taong nakasuot ng uniforme ng pulis na nakatingin sa kanya. Ikaw ba si Liam Lakas? Ikaw ay pinaghihinalaang may kaugnayan sa pagnanakaw. Sumama ka sa amin. Hindi naman. Agad na tumutol si Liam Lakas, wala akong ginawa. Napakamayaman ko. Bakit ko kailangan mang-hold up? Nang maisip ang isang bagay, agad siyang tumingin sa telepono at nagtanong ng nag-aalala, Guro, pakiusap, sabihin mo na ang isang bagay para sa akin, hindi ba't sinabi mong dumating na ang nag-aalaga sa akin? Tumango si Sofia liwanag, oo, tama iyon,
Hindi pa sapat ang ama ng bansa na nag-aalaga sa iyo kaya't inimbitahan ka para kumain ng libreng pagkain sa bilangguan sa loob ng 3 taon, tinuruan ka ng mga kasanayan, at kahit may sakit ka, libre ang paggamot sa iyo. Si Liam Lakas, mga manonood, nais pang sabihin ni Liam Lakas ang iba, ngunit naubos na ang pasensya ng pulis, diretsyong pumasok sa bahay upang suriin ang ebidensya. Habang nag-iisip kung ano ang hahanapin, narinig niya si Sofia Liwanag na nagsabi, ipinagkatiwala niya ang kwintas sa drawer ng aparador sa kaliwang silid. Nang marinig ang lokasyong ito, agad na nagbago ang mukha ni Liam Lakas. Nakita ng pulis ang reaksyong ito at mabilis na naglakad patungo roon, hindi nagtagal ay lumabas na may dalang kahon. Binuksan ng pulis ang kahon at sa loob nito ay may isang gintong kwintas. Napakamalinaw na ebidensya na, tera na. Pagkatapos sabihin ito, hindi na naghintay sa reaksyon niya, agad na ikinulong ng pulis ang kanyang mga kamay. Habang si Liam Lakas ay patuloy na nagrereklamo ng kawalang katarungan, bigla siyang tinamaan ng isang malakas na sampal sa mukha, mula sa isang may edad na babae na may maayos na pananamit, may suot na malaking gintong pulseres sa kanyang pulso, at ngayon nakatingin sa kanya ng may galit. Walang katarungan ang mga sinasabi mo. Hindi mo ba alam na puno ng kamera ang bahay ko? Nang marinig ito, agad na nawala ang mga salita kay Liam Lakas, ang kanyang pagkabahala ay nagpatunay na siya talaga ay nagnakaw. Matapos patayin ang koneksyon, ang mga manunood sa livestream ay tahimik na naghintay ng matagal. Shit, kaya pala libre ang pagkain at tirahan. Kanina, ang kapatid sa itaas ay nagsabi na gusto rin ng nag-aalaga, ngayon gusto pa ba? Ayaw na, hindi ko kayang isipin iyon, hindi ako karapat-dapat, mas mabuting ibigay na lang ang pagkakataong ito sa ibang mga kapatid. Hindi ko rin kailangan, pangit ang hitsura ko, hindi ko kayang isipin na maging maganda. Ang mga tao na kanina ay humihingi ng nag-aalaga ay agad na nagbago ng isip. Hindi maiwasang mag-shake ng ulo si Sofia Liwanag, ang bilis ng pagbabago. Matapos magbilang ng kaunti ng oras, sinabi niya, bawat araw 3 hula, mga kaibigan. Ngayon ay dumating na tayo sa huling hula ng araw na ito. Nako, hindi niya sinabi na 3 hula lang ang ibibigay. Makipag-ugnayan sa akin, dito ako. Gusto kong makita, gusto ko rin. Nang marinig na huling hula na, maraming tao ang agad na gustong makipag-ugnayan. Nag-set si Sofia Liwanag ng random connection mode, at sa huli, ang mga taong nakipag-ugnayan sa kanya ay talagang may koneksyon sa kanya. Ang ikatlong nakipag-ugnayan ay isang dalagang mga 23, 24 na taon, may kutis na maputi, at malalaking mata na puno ng pagkabighani. Nang pumasok siya sa live streaming room, agad siyang nagdasal kay Sofia Liwanag ng may taos-pusong paggalang. Ate, gusto kong humingi ng hula tungkol sa aking kayamanan. Umaasa akong ang aking yaman ay dumadaloy na parang tubig. Hindi naman mataas ang hiling ko, basta bigyan mo ako ng isang hindi inaasahang yaman na mga 1 hanggang 2,000 yuan, sapat na para makabili ako ng paborito kong bag. Pagkatapos sabihin ito, siya ay nagdasal muli at tumingin kay Sofia Liwanag na puno ng pag-asa. Ang mga tao sa live streaming room ay nakaramdam ng isang puting liwanag na kumikislap kay Tina Triana, ngunit sa isang iglap, ito ay nawala. Bago pa man sila makapagsikap at makatingin muli, narinig na nila si Sofia Liwanag na nagsabi, binabati kita, ate, malapit mo nang makamit ang iyong hiling. Malapit na. Medyo nagulat at nagduda si Tina Triana. Hindi ba't hindi araw ng sahod nila ngayon, baka naman ay sa loto. Habang nag-iisip, biglang may bagong email na lumabas sa kanyang computer. Sinabi ni Sofia Liwanag, ate, tingnan mo na ang email, malapit nang umabot ang pera para sa bag mo. Nang marinig ito, agad na binuksan ni Tina Triana,
ngunit hindi na siya makatawa. Ang mga manonood na nakakita sa kanyang mukha ay hindi rin nakaiwas sa pagkabigla. Anong nangyari? Ipakita mo sa akin. Bakit parang kakaiba ang mukha ng ate na ito? Hindi ba't magandang balita ang pagdating ng pera? Bakit parang kakaiba ang mukha ng ate na ito? Hindi ba't magandang balita ang pagdating ng pera? HMM. Isang bigla ang 1 hanggang 2,000, masama, hindi magandang pakiramdam ko. Sang-ayon sa itaas dagdag 1, ako rin, hindi ko may tatago, kakakuha ko lang ng kita. Nang mabasa ito, lalong nag-alala ang online community at nag-iisip kung ano ang nangyari. Nang nanginginig, binuksan ni Tina Triana ang rear camera ng kanyang telepono upang makita ng online community ang nilalaman ng email. Ang malalaking titik na, abiso ng pagsasara ng trabaho, sa unang linya ay talagang nakakasilaw, ang kabayaran ay eksaktong 2,000 yuan. Agad na umiyak si Tina Triana, ate, bakit mo ako ginanito? Si Sofia liwanag ay humawak ng isang tasa ng milk tea, sumipsip ng kaunti, na may inosenteng mukha, ano sa tingin mo, tama ba ang hula ko? Pagsasara ng trabaho, bigla ang kayamanan, 2,000 yuan. Tala, ang pagsasara ng trabaho at yaman ay may parehong tunog. Lahat ay tugma. Nang marinig ito, lalo pang humagulgol si Tina Triana. Nakita ito ni Sofia liwanag at nagbigay ng kaunting aliw, huwag kang umiyak, ang kapalaran ay hindi tiyak, hindi ito kinakailangang masama. Dahil ngayon ang unang araw ko sa livestream, may koneksyon tayo, bibigyan kita ng isa pang hula. Sa loob ng hindi hihigit sa 1 buwan, ang kumpanya mo ay magsasara, at sa oras na iyon, kahit ang kabayaran ay hindi mo makukuha, mas mabuti pang umalis ka na ngayon, makatipid ng oras, sa hinaharap makakahanap ka ng mas magandang trabaho. Tandaan na kapag nag-apply ka, dapat maging matapang ka, mag-apply ka sa kumpanyang gusto mo, baka may hindi inaasahang kasiyahan. Pagkatapos sabihin ito, napansin niyang may isang anino sa harapan, kaya't sinabi niya, sige, dito na nagtatapos ang hula ngayon, magkita tayo bukas. Ding, natanggap ang pagmamahal mula sa pamilya, ang gantimpala ng buhay ay 12 oras. Okay na rin. Nakakuha na ng 10 araw at kalahating buhay. Si Sofia liwanag ay masaya at kontento na tumango. Sa puntong ito, napansin ng tao sa harapan na siya ay naroroon at naglakad papunta sa kanya. Si Sofia liwanag ay humawak ng kanyang milk tea at sumipsip muli. Pagkatapos ay isinuot ang kanyang guwantes at nagsimula ng kumain ng crawfish. Ang kanyang bibig ay puno ng mantika. Si Samuel de la Cruz ay nakatayo sa harap niya ng matagal, nang makita siyang parang hindi siya napapansin, ang mga mata niya sa likod ng dilaw na salamin ay kumikislap sa kaunting hindi pagkakasiyahan. Malamig na sinabi niya, Sofia liwanag, ganito ba ang ugali mo sa akin? Itinuro ka ba ng pamilyang Sor na maging bastos? Si Sofia liwanag ay tila hindi narinig at patuloy na kumain. Nang makita siyang ganito, lalo pang lumamig ang tingin ni Samuel de la Cruz, nang itinaas niya ang kamay upang itulak ang crawfish niya, saka lang siya tumingin kay Samuel de la Cruz. Si Sofia liwanag ay mahigpit na humawak sa pulso niya. Ang lakas ay tila gustong durugin ang kanyang buto. Ang lamig sa kanyang mga mata ay nagbigay ng gulat kay Samuel de la Cruz. Sinabi niya, subukan mong hawakan ang crawfish ko. Nang marinig ito, bahagyang kumurap ang mga mata ni Samuel de la Cruz. Sofia liwanag, sinaktan mo ako dahil lang sa isang crawfish. Nang makita ang kanyang mukhang hindi makapaniwala, si Sofia liwanag ay tumagilid at tiningnan siya, nag-isip sandali at nagdagdag, at ang aking milk tea, Coca-Cola, at pritong manok, hindi mo pwedeng hawakan. Samuel de la Cruz, pinagpag niya ang kanyang mga labi, nakatingin ng matagal sa kanya,
Sa wakas ay naisip niya kung bakit sinabi ni Marco madilim na siya ay nababaliw. Talagang may problema sa isip si Sofia liwanag, nagsimula na siyang maging tuwid. Dapat malaman na dati, hindi siya kailanman naglakas loob na tratuhin siya ng ganito. Noong siya ay may sakit, kahit na siya ay kailangang dumalo sa isang mahalagang pagsusulit, agad siyang nagbigay daan. Ngunit ang pagbabago ngayon ay napakalaki, ang tingin niya ay napadako sa maliit na cake sa lupa, sa kanyang mga mata ay kumikislap ang pang-aasar, Sofia liwanag, dahil hindi kami nagdaos ng kaarawan para sa iyo, kaya't sinaktan mo si Dulce Alon, at itinapon ang cake na ginawa ko para sa kanya. Sofia liwanag, palagi ka bang naiinggit kay Dulce Alon? Gusto mong makipagkumpetensya sa kanya, karapat-dapat ka ba? Bilin ko sa iyo, kahit gaano ka pa kabaliw, wala ring silbi, isa lang ang kapatid kong babae, si Dulce Alon. Hindi pa siya natatapos magsalita nang biglang maramdaman ni Samuel de la Cruz na siya ay biglang lumutang, ang kanyang katawan ay na-lifted at pagkatapos ay lumipad. Flop! Isang amoy ng masangsang na pagkain ang sumalubong, nang naamoy niya ang masangsang na amoy ng tira-tirang pagkain, saka lang siya naka-realize kung nasaan siya at nagmamadaling tumayo. Si Sofia liwanag ay tumingin sa kanya na nakadapa sa basurahan, ang kanyang mga paa ay nakataas sa langit at masaya, siya ay nagpalinis ng kamay, tapos na ang trabaho. Sa ganitong amoy, mas mabuting pumunta siya sa lugar na nararapat sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono at kumuha ng ilang litrato at nag-post online, ang basura sa lupa ay itinapon sa isang tabi, pagkatapos ay nilinis ang kanyang puwit at umalis. Si Samuel de la Cruz ay bagong bumangon mula sa basurahan nang bigla siyang tamaan ng isang bag ng basura sa ulo. Ang kahon sa loob ay, pop, na bumukas. Ang sarsa at balat ng crawfish ay nahulog, siya ay nagulat. Ilang segundo pagkatapos, isang galit na sigaw ang umabot sa himpapawid, Sofia liwanag, papatayin kita. Si Sofia liwanag ay umalis na ngunit narinig pa rin ang boses na ito. Ang kanyang labi ay umangat sa isang mapanlibak na ngiti. Matagal na siyang pinatay ni Samuel de la Cruz. Si Samuel de la Cruz ay nagmukhang masungit habang umuwi. Ang kanyang katawan ay magulo na nagdulot kay Dahlia Puso na mapatingin ng malaki ang mga mata. Agad siyang tumayo, sumayaw papunta sa harap niya, nag-aalala na nagtanong, kapatid, anong nangyari sa iyo? Ang iba ay tumingin sa direksyong ito, agad na nagulat. Dapat malaman na si Samuel de la Cruz ay may malinis na sakit, hindi ba siya kailanman naging ganito kadumi? Nang makita si Dahlia Puso, ang kanyang mukha ay agad na naging mas maamo, agad na itinaas ang kamay upang tulungan siya. Huwag kang magtakbo, anong nangyari sa mga paa mo? Sayang at hindi ako nandoon sa ospital, kung hindi, ako mismo ang magbabalot sa iyo. Huwag kang magtakbo, anong nangyari sa mga paa mo? Sayang at hindi ako nandoon sa ospital, kung hindi, ako mismo ang magbabalot sa iyo. Si Dahlia Puso ay tumingin sa kanya na may mapag-asa, kapatid, ikaw ang pinakamagaling na doktor sa mundo, nandito ka, siguradong gagaling ako agad. Ikaw nga, si Samuel de la Cruz ay nagplano na panasan ang kanyang ilong ngunit nang itinaas niya ang kamay ay napansin niyang marumi rin ang kanyang kamay, agad na nagbago ang kanyang mukha, bigla niyang naisip si Sofia liwanag. Sa kanyang instinct ay inihambing siya kay Dahlia Puso. Dati, siya ay maayos, kahit na medyo mapagpuri, nakakahiya sa tao, ngunit maaari pa ring tanggapin. Ngunit ngayon, parang isang baliw, mas masahol pa kaysa kay Dulce Alon na maayos at maunawain. Nakita ang ekspresyon sa mukha niya, bahagyang nagbago ang tingin ni Dahlia Puso. Agad siyang nagtanong tungkol sa naunang issue, Kuya, bakit ka naging ganyan? Huwag mo nang banggitin, yung baliw na si Sofia liwanag ang may gawa niyan. Tungkol naman sa insidente na itinapon siya sa basurahan, hindi na niya ito ikinwento dahil sobrang nakakahiya.
Ano? Biglang tumayo si Marco madilim, si Sofia liwanag na naman. Pagkasabi niya nito, sumakit ang buong katawan niya, at lalo pang napuno ng galit si Sofia liwanag. Nakaangat ang kilay ng mga magulang ni Sor. Ang ina ni Sor ay hindi nasisiyahan at nagsabi, dahil lang hindi mo siya ginawa ng kaarawan, kailangan bang maging ganyan ang sitwasyon? Ang ina ni Sor ay hindi nasisiyahan at nagsabi, dahil lang hindi mo siya ginawa ng kaarawan, kailangan bang maging ganyan ang sitwasyon? Ama ni Sor, sobra na ang pag-aalaga sa kanya. Ginoong Sor, kapag umuwi si Sofia liwanag mamaya, huwag siyang papasukin sa bahay. Hindi kami sa pamilya Sor ay may ganitong klaseng tao. Galit na sinabi ng ina ni Sor, putulin ang allowance niya. Kung hindi siya humingi ng tawad kay Dulce Alon, huwag siyang umasa na makakakuha ng kahit isang sentimo mula sa bahay na ito. Nang marinig iyon, nagmadaling nagsalita si Dahlia Puso, "Wag na po, kasalanan ko ito, kung hindi dahil sa akin, sana naipagdiwang na ang kaarawan ni Kylie Kiyo, natural lang na magalit siya sa akin." Habang sinasabi niya ito, lalo pang napuot ang pamilya Sor kay Sofia liwanag. Si Marco madilim ay humigpit ang pagkakapigil sa kanyang kamao, hindi siya papayag na hindi matutukan ng maayos si Sofia liwanag sa ginawa niya sa kanila.